ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit. Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin. Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. 51 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa isang pabrika. Maaga kong nabiyuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang, Papa Dudut. Tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Ay, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat nung kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga. Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma. Thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maghanda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo, Ma, nahiya nga po ako sa inyo eh. Ha? Eh bakit naman? Eh kasi po wala naman po akong kahit na anong award na may regalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Eh akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po, Ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po, Ma. Kasi
na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay ako ang dapat na magpasalamat sa'yo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral, lalo na sa kolehiyo. Pangako po ma, ako naman po ang babawi sa inyo. Papadudot nung nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop. Pero nang maging masela ng pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo ma, hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun, canceled yung klase namin. Ah, sakto ang uwi mo. Kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy, nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos. Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila. Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po ma, kukuha na po ako dito ha. Oh. Grabe naman po mo, napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo, ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ng banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkaka-bake nyo ngayon, sobrang sarap. Ma, hingi pa ako ha. Oh, kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mauubos ko po yung buong tray na to ma. Eh kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo ma. Eh alam mo, kanina ko pa napapansin ha, parang napakasaya mo ngayon ha. May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyan kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi, hindi mahiyain tapos makulit, na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay. Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila,
O kaya prutas at gulay mula sa tanim nila. O yung mga pagkain na siya mismo ang nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niya sa inyo. Oo. Kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin. Ikaw ba, anak? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Po? Ako po? Oo. Ay, ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo? Ano po Kaklase mo ba yan? hindi po, pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka po, mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papa Dudut, masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain, lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pag-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya nang magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito. Papa Dudut, madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papa Dudut. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Kinilig ka sa sarap, di ba? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa iyo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa'yo.
Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, Oh. baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibig ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo eh. Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbibake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po na gawing business yun eh. Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbibake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business. Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay mommy sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabihan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan, para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko. Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin. Papadudot, masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya para kay Marlon. Naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya. Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut.
Hoy, Selly! Mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku sakto. May kasabay pala akong kumain. Oh, nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Ay, maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi. Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka may nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalagang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo. Mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, may. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya. Pero, ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niya makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung muka, tsaka yung labi niya namutla rin. Ay, hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon. Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Di nagsasabi lang po ako ng totoo pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin, ma. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina. Yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya. Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle.
Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man. Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, Papa Dudut, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate na ang uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, Papa Dudut. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Oh! Opo ma, ayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nanggigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba, anak? Ma, sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako, kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po, ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po, ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi may kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh. Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya. Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak! Ma, sorry po kung nagising kayo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka ng palaging tulala tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya.
Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ba't naman ganun? Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudod, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papadudot. Selly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Pia. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh. Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Selly, Dapat ako na lang yung namatay eh. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. tama na yan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang umiti ulit. Yun pala. Yun na ang huling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo lang loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon.
Tita Selly, Giselle, anong ginagawa mo dito? nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay? Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, uminahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan ko ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan ka niya. O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly, huwag mong itulak si Umalis Giselle. ka na dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan sa sakabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka Tita, na! sorry po. Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, Tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Uminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagmumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot. At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko. Kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa rin ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort. Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko Papadudot ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti. Na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papadudot, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon. Walang ibang ginawa noon ng anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yung nagawang suklian ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon Wala na rin ng namang anak ko dahilan Papadudot sa kanya. Hindi man siya pumatay sa anak ko, para sa akin ay siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan.
At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko, Papa Dudut, dahil sa pagkawala niya, ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagsasama na mabuti at merong masama. Kaya nga importante na maging matalino tayo sa pagpili para sa huli ay wala tayong pagsisihan. Ikaw kabarangay, gaano kakahandang pagtiisan ng isang tao para lamang mapanatili ang inyong relasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad ko ay itago nyo na lamang sa pangalang Maureen. 34 years old at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang private company sa Cavite. Ang totoo niyan ay kakadiscover ko pa lamang ng programa ninyong Barangay Love Stories simula ng magka-pandemic. At aaminin kong sobra po akong nagandahan sa kapapakinig. Dahil nakakapulot po ako ng mga aral at inspirasyon sa buhay mula sa mga storyang ibinabahagi ng ating mga kabarangay. Sa bagay, laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na bukod sa mga sarili nating experience, mahalaga po na matuto rin tayo mula sa ibang tao. Ako man ay may sariling karanasan at aral sa buhay na nais na ibahagi kaya nga ako sumulat dito. Marami rin po kasi akong pinagdadaanan, Papa Dudut. Bata pa lamang ay plinano ko na po ang buhay na dapat ay meron ako bago ako tumungtong ng 30 years old. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng parents ko ay nag-aral po akong mabuti at nagtapos. Dahil sa pagsisikap, tiyaga at pagdarasal ay nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Bukod doon ay nagkatotoo din po ang isa pang hiling ko sa Diyos. Matapos niyang ibigay sa akin sigap para maging karagdagang inspirasyon ko sa buhay. Hindi nga po nagtagal ay naging magkasintahan kami at nauwi ang lahat sa kasalan. Ay, nakakapagod naman ang araw na to. Sobrang traffic pa pauwi. Oh, darling, nandiyan ka na pala. Pakis nga. Mwah. Grabe, darling. Amoy isda ka naman. Amoy isda talaga ako. Katatapos ko lang magprito ng isda dun eh. Tara na sa mesa para makakain ka na. Sa itsura mo mukhang sumaba ka sa matinding gera eh. Hindi lang matindi. Sobrang tindi. Ay, pero teka, mamaya na tayo kumain. Papahinga muna ako dito sa sofa. Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot na sofa. Kung alam mo lang upong sexy na ako dun sa jeep kanina. Sinabi ko naman sa iyo na mag-taxi ka na. Usog ka, tatabihan kita. O ayan. Akin na yung mga binti mo, mamasahihin ko. Uy, grabe naman. Ayos lang. Upo lang ang katapat nito. At saka baka pagod yung mga kamay mo, darling. Mapasma ka pa. Wala namang kaso sa akin. Gusto ko lang makatulong ibsan yung nararamdaman mo. Tsaka, magaling kayang magmasahe tong kamay ko. Alam mo yan. Puro ka talaga kalokohan. Okay nga lang ako. Huwag ka na mag-abala. Maiba nga pala tayo. Kumusta naman ang araw mo dito? Ayun, okay naman. Nasira yung lababo kanina kaya inayos ko. Tapos nakapaglaban na rin ako at nakapagpatuyo. Mamaya ko na lang tutupiin yung mga damit natin pagkatapos natin kumain. Tapusin ko yun habang nanonood tayo ng TV. Naks naman, napakabait naman ng asawa ko. Mabait lang? O syempre masipag din. Yan ang gusto ko sa'yo eh.
Pero nakalimutan mo rin sabihin na gwapo. Ano ba yan? Namihasa ka naman yata. Ganun talaga. Pero alam mo, darling, sa totoo lang, nakakapagod din yung mga ginawa ko rito sa bahay. Kahit na mukhang kinaya ko at natapos ko, lawid pa rin ang dila ko. Ibang klase. Ayoko maging ganito hanggang tumanda ako. Alam mo naman na wala ka pang nahahanap na bagong trabaho, di ba? Hayaan mo, kapag may mapapasukan ka na, hindi mo na naman gagawin ang mga gawaing bahay na yan. Ngayon lang naman yan habang naghihintay pa tayo ng tawag mula dun sa mga kumpanya na inaplayan mo. Kung bakit kasi ang tagal-tagal nilang tumawag. Nakakainip din kayong maghintay dito sa bahay natin. May iba namang tumatawag pero hindi mo pinupuntahan kapag ini-schedule ka ng interview, di ba? Di sana may trabaho ka na ngayon, darling. Kaya ako nga hindi pinupuntahan kasi alam kong pangit. Paano mo naman nasabi hindi mo pa nga pinupuntahan? Basta alam ko lang. Nagsisisi nga ako kasi nag-apply pa ako sa kanila eh. Kaya nga nitong nakaraan, nire-research ko muna ng husto yung company bago ko magpasa ng resume. Para kapag may schedule na ng interview, pupunta na lang ako. Kaso yun nga, kung kailan naman sigurado na ako sa kanila, mukhang sila naman ang alanganin sa akin. Basta, huwag ka lang mawala ng pag-asa na makakahanap ka rin ng trabaho na para sa'yo talaga. Hindi talaga. Alam mo iniisip ko, kawalan nilang isang tulad ko. Di ba magaling naman ako? Oo naman. Okay, Tams? Kaya kawalan talaga nila kapag di nila ako kinuha. Asset kaya ako sa mga kumpanya nila. Sa galing ko ba namang to? Oh, paano? Kain na tayo, darling. Medyo nagugutom na kasi ako eh. O sige, ako rin. Biglang nagutom at nadoble ang pagod ko. Papadudot nagkakilala po kami ni Gab nang pareho kaming umattend sa birthday party ng common friends namin. And that time ay nagtatrabaho siya bilang insurance agent sa isang kilalang insurance company sa bansa. Guwapo, malakas ang karisma at sexy. Ganyan ko po siya i-describe. Mabait din po si Gab at hindi boring na kausap. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob matapos kaming ipakilala ng mga kaibigan namin sa isa't isa. May punto pa nga na tinukso pa nga nila kami kasi pareho kaming single ni Gab. Pero pinagtawanan lang po namin ang mga pang-aasar nila, Papadudot. Dahil nga magka-vibes kami ay nagkapalitan na rin po kami ng numero at social media account. Tapos ay doon na po nagsimula ang pag-uusap namin na nauwi nga sa malalim naming samahan. Nang ikasal po kami ni Gab ay wala pong pagsidla ng kasiyahang nadarama ko. Dahil para sa akin ay siya ng lalaking sagot sa gabi-gabi kong panalangin sa Diyos na makakasama ko sa pagbuo namin ng pamilya. Kaya lang bago pa lamang kami sa aming kasal nang subukin po ang aming pagsasama. Yon ay nang mawala ng trabaho si Gab at nahirapan siyang makapag-apply muli dahil sa pagiging pihikan niya. Nang mga panahon na yon ay nagkasundo kami na siya na lamang muna ang tatao sa maliit naming bahay dahil nagtatrabaho po ako. Nangako naman si Gab na pagbubutihin ang paghahanap ng trabaho habang nag-aasikaso sa bahay namin. Wala namang pong kaso sa akin ang pagiging house husband niya dahil wala pa po kaming anak. Nagkasundo kami na mag-iipon muna ng pera at i-enjoyin ang pagiging mag-asawa namin. Hindi nga nagtagal ay nagising na lamang ako isang araw na para bang gusto ko nang maging nanay. Doon ko kinausap si Gab na handa na ako sa pagkakaroon ng anak. Bagay na sinang-ayuna naman niya. That time, probationary na siya sa isang private company at tiwala naman siyang mareregular. At kahit papaano ay meron naman kaming naipon para sa pinaplano naming pamilya. Kaya po ginawa namin ni Gab ang makakaya namin para makabuo ng baby sa lalong madaling panahon. Bakit negative na naman? Ano? Wala na ba talagang pag-asa? Oh, darling. Bakit nakasimangot ka dyan? Sinong hindi sisimangot? Tingnan mo nga itong result ng PT ko, oh. Negative na naman. Tingin nga. Oo nga, no? Ibig sabihin hindi ka pa rin buntis, darling. Ganun na nga. Nalulungkot lang ako.
Pangilang piti ko na to. Pero ganun pa rin yung resulta. Bunga, akala ko pa naman this time makakabuo na tayo. Ginagawa naman natin ang lahat pero bakit parang ang hirap? Ay, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero hayaan mo na lang siguro. Hayaan? Ano ibig mong sabihin na hayaan ko na lang? Hayaan. Yun bang kung dumating? Okay. Kung hindi, okay pa rin. Ikaw nang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? Para makabuo tayo ng baby. Kaso mukhang hindi pa to yung time para magkaanak tayo, darling. Kaya ang suggestion ko, hayaan mo na lang. Nandun na tayo sa sinasabi mong hayaan. Kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Kaso bakit parang ayos lang sa'yo? Ha? Ano pinagsasabi mo? Sa tono mo kasi mukhang wala kang pakialam kung magkaanak man tayo o hindi eh. Kasi sabi mo hayaan na lang. Alam mong hindi totoo yan, Maureen. Kung hindi totoo, hindi mo rin sana sasabihin na hayaan na lang natin. Kasi hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko na nga magkaanak tayo eh. Tapos ayaw pang ibigay sa atin. Hindi naman natin pababayaan ang magiging baby natin ah. Palalakihin naman natin siya na maayos at saka aalagaan ng mabuti. Bakit ba hindi marinig ng Diyos yung panalangin natin? Bingi ba siya? Dinami mo pa talaga ang Diyos sa kabaliwan mo? Hindi ako baliw. Nagsasabi lang ako ng feelings ko. Pwes, ayusin mo yung feelings mo dahil nakakainis. Lalo ko lang tuloy na patunayan na wala kang pakialam sa nararamdaman ko dahil sa inaasal mo gabi. Alam mo, napipiko na ako sa'yo. O bakit ka nagagalit? Dapat ako yung magalit sa ating dalawa kasi ako yung binabaliwala mo. Wala akong binabaliwala rito, Maureen. Masyado ka lang praning mag-isip. Pwede ba? Kung frustrated ka dahil hanggang ngayon negative pa rin na result ang pregnancy test mo, pwes huwag mong ibaling sa akin. Nananahimik ako rito tapos bigla mo akong aawayin? Ano ka, baliw? Baliw na kung baliw! Pero masama bang gustuhin ko na magka-baby na tayo? Hindi nga masama. Pero ang masama yung questionin mo ang proseso. Alam mo, kung sisirain mo lang umaga ko, mabuti pa pumasok na ako sa trabaho. At least doon hindi ako bubungangaan ng katulad ng ginagawa mo. Alam mo hindi kita bubungangaan kung inaayos mo lang sana yung mga sinasabi mo. Maayos ako. Ikaw ang magulo. Hay naku, ewan ko sa'yo! Umalis ka na nga! Sinisira mong umaga ko! Ikaw ang sumira sa umaga mo, no? At aalis na talaga ako kahit hindi mo sabihin. Panira ka ng araw. Bad trip ka. Tawagin niyo na po akong desperada pero nagkakaedad na po ako, Papa Dudut. At alam naman natin na mahirap sa mga kapwa ko kababaihan ng makabuo o magdala ng sanggol sa sinapupunan habang tumatagal. Bukod doon ay nakaplano na po sa akin na magka-baby pagtungtong ko sa edad na 26 years old. Para naman meron pa po akong lakas at pagkakataon na alagaan ang anak ko. Pero dahil nga sa paulit-ulit na pagkabigo na makabuo kami ni Gab ay pinanghinaan po ako ng loob at nagduda para sa plano sa amin ng Panginoon. May punto na kunesyon ko ang pagkababae ko dahil na rin sa kung papaano tratuhin ni Gab ang sitwasyon namin. Para po kasing hindi mahalaga sa kanya ang feelings ko at ang pamilya na bubuuin namin. Hanggang sa isang beses ay may nakapagpayo po sa akin na magpakonsulta sa doktor para malaman kung may diferensya ang matres ko, Papa Dudut. Tapos ay doon ko po na-discover na meron akong PCOS. Yun po ang dahilan at tanging hadlang para magkaroon kami ng baby ni Gab sa lalong madaling panahon. Kung daw na ako na palaging negative ang nakikita ko sa resulta ng pregnancy test. Samantalang wala po akong Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahon na yon ay aminado ako na nawala na ako ng gana na isang araw ay makakabuo kami ng baby ni Gab at matutupad ang pangarap kong magkaanak. Kaya nga pareho naming ginugol ang mga panahon namin sa pagtatrabaho. Pero sa aming dalawa ni Gab ako po ang mas focus dahil may hinahabol akong promotion. Samantalang happy-go-lucky lang sa trabaho niya ang mister ko. Nasabi ko po yon dahil lang dami po niyang panahon para sumama sa mga barkada niya na uminom sa labas o lumaboy. May mga pagkakataon na natutulog ako mag-isa sa kama dahil busy si Gab sa pakikipaglaro sa mobile games sa mga kasamahan niya o di kaya ay kung ano-ano pa pong mga gawain na hindi ko namamalaya na unti-unti na palang nagpapalayo sa amin bilang mag-asawa. Hindi naman po ako mahigpit sa asawa ko.
Sa katunayan, ako rin po ang nagsasabi na sumama siya sa mga katrabaho niya tuwing may labas sa mga ito para hindi naman niya maramdaman yung lungkot kapag mag-isa sa bahay namin dahil nasa opisina pa ako at napapadalas ang pag-overtime. Malaki po ang tiwala ko sa mister ko at hindi ako yung klase ng babae na may pagkasilosa. Siguro sabihin na natin na wala akong panahon na isipin ang bagay na yon dahil busy po ako sa pagtatrabaho. Kaya lang ay muli na naman pong sinubok ang pagsasama namin ni Gab bilang mag-asawa nang kung kailan na-promote na ako sa trabaho bilang supervisor ay saka naman siya natanggal sa opisina nila dahil sa pagiging irresponsableng empleyado. At syempre hindi po ulit naghanap ng bagong trabaho si Gab, sa halip ay bumalik siya sa pagiging taong bahay. Oh darling, anong problema mo? Bakit malungkot ka yata? Ay, ano kasi darling. Malaki talaga ang problema ko. Gab, alam mo naman na mag-asawa tayo, di ba? Pwede mong sabihin sa akin ang gumugulo dyan sa isip mo. Nahihiya kasi ako, Maureen. Ayoko na sanang idamay ka pa rito. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Katulad nga ng sabi ko, asawa mo ko. Pwedeng-pwede nating pag-usapan kung ano man yung mga problema mo. Ang totoo kasi niyan, na-ospital si nanay at kailangan ko ng tulong pinansyal. Kaso wala naman akong maiabot dahil wala akong trabaho. Pakiramdam ko nagkukulang ko sa kanya bilang anak niya. Sama-sama akong anak. Ay, alam mong hindi totoo yan. Hindi ka masamang anak dahil lang hindi ka nakakapag-abot ng tulong ngayon sa kanila. Ikaw na nga may sabi, wala kang trabaho, wala kang pagkukunan ng pera. Teka nga sandali lang, sino bang may sabi na hindi ka pwede mag-abot ng tulong sa kanila? May pera naman ako, Gab. Kahit paano pwede tayo magbigay. Hindi, wag na darling, nakakahiya naman sa'yo. Ano ba kasing nakakahiya doon? Nanay mo ang pinag-uusapan natin dito. Na kung tutuusin, nanay ko na rin. Hindi siya kung sino-sino lang. Alam ko yon, kaso hindi ko naman gusto yung ideya na ibibigay mo lang yung perang pinaghirapan mo. Kung gusto mo, utahin ko na lang. Babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Hindi mo na kailangang gawin yon. Iyaan mo na lang ako. Kasi pakiramdam ko nga wala na akong silbi. Tapos lalo mo lang pinamukha sa akin na wala akong kwenta. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Akala mo ba hindi ko napapansin na niyayabangan mo ako? Porque ikaw nagpapasok ng pera sa bahay na to? Wala kang idea kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Ako ang padre de pamilya, pero taong bahay lang ako. Nakaasa ako sa'yo. Ang hirap ng lunukin. Kahit kailan hindi ako nagyabang sa'yo. Ano namang mapapala ko kung gagawin ko yun? Mag-isip ka nga. Tsaka hindi ba kagagawan mo naman kung bakit ka natanggal sa trabaho? May pagkukulang ka bilang empleyado. Kung hindi ka naging irresponsable, hindi ka mawawalan ng hanap buhay. Oh, tapos anong ginagawa mo ngayon? Bumalik na naman yung dati mong ugali na may pagkapihikan sa ina-applyan. Tapos magkakaganyan ka dahil walang perang pumapasok sa'yo. Tingnan mo tong babaeng to. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pagod ako tapos ang sakit mo pa sa ulo. Hindi mo na dapat dinadagdagan yung stress ko kasi mapapanot ako sa mga pinaggagawa mo. Malaki ka na naman eh. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Pero bakit kung minsan, daig mo pa yung alagaing bata na nagtatantrums kapag hindi nabibigyan ng atensyon? Hindi ko na dapat to sasabihin sa'yo kaso nakakapikon ka na eh. Excuse me nga ha, maglilinis na ako ng katawan ko para makatulog na. Hoy, Maureen! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Ayaw kita makausap ngayong gabi. Sumasakit ang brain cells ko sa'yo. Hindi po nangyari na binayaran ako ni Gab, Papa Dudut, tulad ng pinangako niya sa akin. Pero hindi ko na rin naman siya siningil pa dahil hindi rin naman po isyo ang pera sa aming mag-asawa. Bukod doon ay pamilya naman niya ang tinutulungan ko. Kung tutuusin ay hindi na dapat niya utangin yon, kaya lang ay medyo mataas ang pride ni Gab. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Kaso hindi na nga po siya nakapagbayad, napadalas pa nang napadalas ang panghihiram niya ng pera sa akin. Kahit na hindi naman mahalaga ang pinagkakagastosan niya. Madalas kasi luho lang talaga tulad ng bagong sapatos, damit o di kaya ay cellphone.
Doon na po ako nagsimulang ma-stress, Papa Dudut. Kasi ako rin po ang nagbabayad ng mga bills and other expenses namin sa bahay since wala siyang trabaho. Siyempre dahil mag-asawa kami ay kinausap ko po si Gab ng masinsinan. Pero imbes na mahinahon siyang makipag-communicate sa akin, ay nag-init po kagad ang ulo niya at sinabihan niya ako na pinagdadamutan ko daw siya o di kaya ay pinagmamalakihan porket ako ang may trabaho sa aming dalawa. At ako rin ang nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain namin. Nasaktan po ako, Papa Dudut, dahil ginagawa ko naman ang lahat masuportahan lamang ang pang-araw-araw namin. Dahil ayaw ko na bang isumbat sa kanya ang kawalan niya ng kakayahang dumiskarte para sa aming pamilya. Kaya lang ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsabi ng mga sama ng loob ko sa kanya matapos niya akong sabihan ng hindi magaganda. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi po naging maayos at mabuti ang relasyon namin ni Gab bilang mag-asawa. Tapos may mga gabi na madalas pa siyang umuuwi ng nakakainom galing sa kung saang bar kasama ang mga katropa niya. Sandali! Nandyan na! Huwag mo namang sirain yung pinto, ano ba? Bakit ngayon mo lang binuksan ang pinto? Kanina pa ako rito sa labas. Alis nga! Aray ko naman, Harang-harang ka. Gab! Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot naming sopa. Lasing ka ba? Ako, lasing? Di kaya. Nakainom lang. Sira ulo ka talaga, no? Ano bang problema mo? Bakit kinagagalit? Eh sino bang hindi magagalit? Pang ilang gabi mo na yung ginagawa. Ano ba talagang problema mo? Bakit pa na yung sama mo sa mga kaibigan mo para uminom? Alam mo ba na nag-aalala ako sa'yo? Iniisip ko kung nasan ka 10 oras ng gabi hanggang madaling araw kasi hindi mo man lang magawang sagutin ang tawag at text ko. Bakit ba? Sino ka? Nanay ba kita? Para sa kaalaman mo, malaki na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko kaya hindi mo na ako kailangan pagalitan ng ganyan. Ang bihira naman mo rin. Yung boss mo nakakabwisit sa tenga. Hindi nga ako ang nanay mo, pero ako naman ang asawa mo. Normal na mag-alala ako sa'yo. Tsaka hindi naman ako magkakaganito kung matino ka lang sana eh. Matino naman ako ah. Wala lang akong trabaho sa ngayon pero hindi ibig sabihin wala na akong kwenta. Lagi mo nalang pinamumukha sa akin na ganun akong klaseng tao. Kaya nakakawalang gana na eh. Alam mo ba yon? At kasalanan ko pa pala ngayon. Ayos ka rin eh, no? Sinong gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? O yung tindero ng balot dun sa kanto? Wala ka talagang kwenta. Napakagago mong kausap. Huwag na huwag mo ako magsasalita ng ganyan ha! Gago ka! Gab, bakit mo naman ako sinampal? Ang ingay-ingay mo kasi! Hindi ba titigil yung bibig mo kakaputak? Gusto mo paduguin ko yan? Ano gusto mo? Sabihin mo lang gagawin ko talaga! Lumayo ka sa akin, hayop ka! Ikaw ang hayop! Kasi kung tao ka, hindi ka putak ng putak. Dapat sa'yo pinapasakan ng basahan sa bunganga eh, para manahimik na! Tigilan mo nga yan, Gab! Ano ba? Oh, ano? Ha? Ano? Nasasaktan ako, sabi! Lumayo ka sa akin! Aray! Walang iya ka talaga! Lalo ko nahilo dahil sa ginawa mo! Wala akong ginagawa rito! Ikaw ang bigla-bigla na lang nananakit! Ano ba problema mo, ha? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, huwag mo akong idamay, please lang! Tapos ang kapal pa na mukha mong isisi sa akin kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon? Samantala sa pagkakatanda ko, hindi ako nagkulang kakapaalala sa'yo at kakasuporta sa'yo bilang asawa mo! Desisyon mo na hindi magbago para sa ikaunlad ng sarili mo! Nasa iyo yung problema, wala sa akin! Tapos nananakit ka pa! Kung tinitikaw mo na lang yung bibig mo, sana hindi ka na nasasaktan. Hintayin mo ako makatayo rito. Lagot ka talaga sa akin! Subukan mo! Ipadadampot kita sa mga pulis! Papa Dudut, yun po ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Gab, pero hindi yon ang unang beses na pinagsabihan niya ako ng hindi maganda. Kaya nga doble
O sabihin na po nating triple yung sakit at kirot sa dibdib ko dahil sa kagagawan lahat yon ng taong pinakamamahal ko. Siyempre, pinatawad ko pa rin po si Gab nang mahimasmasan siya at nangako sa akin na hindi na niya yon uulitin. Pero hindi rin po niya yon napangatawanan dahil naulit ang pananakit niya sa akin sa tuwing sinisit ako siya o di kaya'y minamasama niya ang mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Papa Dudut, mahal ko po si Gab. Malaki po ang pagpapahalaga ko sa kasal namin pero aminado ako na tahimik po akong nasasaktan sa mga ginagawa niya at pinaparamdam niya sa akin. Kung nagkulang man ako bilang asawa, inihingi ko na po yon ng kapatawaran sa kanya. Pero bakit parang kahit na anong gawin ko, pinaparamdam pa rin niya sa akin na hindi sapat ang mga nagawa ko at nagagawa ko dahil ba sa babae lamang ako o dahil asawa niya lamang ako. Kung alam niyo lang kung gaano kahabang pisin ang pagtitimpi ko kay Gab, masasabi niyo na sobrang martir ko para manatili pa sa isang relasyon na walang kasiguraduhan kung magtatagal nga ba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naniniwala po ba kayo, Papa Dudut, na hindi ikaw ang makakapagpabago sa isang tao dahil ang makagagawa lang noon ay siya mismo? Kung hindi po siya determinado na tulungan ang sarili niya katulad ng pagtulong at pag-alalay mo sa kanya ay hindi siya makakausad o walang pagbabago ang mangyayari sa buhay niya. Natatandaan ko po na ganyan ang eksaktong payo sa akin ng mga magulang ko kaya nga bigla ko na lamang naalala ang lahat ng mga sinabi nila matapos kong gawin ang makakaya ko upang suportahan at tulungan si Gab bilang asawa niya. Aside sa financial support ay hindi rin po ako nagkulang ng moral support sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga lang ay hindi ko po talaga kinakitaan ang kahit na kaunting kusa ang mister ko para tulungan ang sarili niya. Dumating po ako sa punto na napapatanong na lamang ako sa sarili ko kung may saysay pa ba ang pakikisama ko sa kanya at ipaglaban ang kasal namin kung siya mismo ay hindi nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam ko na hindi magandang magduda, Papa Dudut, lalo't nag-invest na ako sa kanya emotionally and mentally. Asawa ko siya at kasama ko siya sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Pero nakakapagod na. May mga gabi na hindi ako nakakatulog ng maayos, kakaiya kung kailan darating yung point na mababago ni Gab ang disposisyon niya sa buhay niya. Para naman sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay na kapalit ng pagsisikap at pagsasakripisyo niya. Siya lang din po ang makikinabang noon. Kaya dapat ay hindi niya masamain lalo na at sa akin ang gagaling. Pero akala ko'y wala nang lalala sa mga gagawin pa ni Gab. Pero doon po ako nagkamali, Papa Dudut. Gab! Ano to? Ano ba yan? Ikaw ang tinatanong ko! Bakit may foil sa damitan mo, ha? Saan mo ito ginagamit? Ano ba pinagsasabi mo? Akin na nga yan. Nagtutupi ako ng mga damit mo tapos nakita ko na lang to dun sa drawer mo. Sabihin mo nga sa akin, nagdodroga ka ba kaya ka may ganito? Ano? Sagutin mo kung lintik ka! Ano kasi, Maureen? Kailan pa? Darling, Tinatanong kita kung kailan pa, Gab! nito lang nakaraang buwan, pero isang beses lang naman yun. Sinong ginagago mo? Sa palagay mo maniniwala ako na hindi mo na yung ginagawa samantalang meron kang ganito sa damitan mo? Kaya ba lagi kang hingi ng hingi sa akin ng pera? Tapos sa ganito lang napupunta? Pabayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Ano pa bang paliwanag mo? Alam ko na kasi kung saan pupunta ang usapan na to eh. Ang ending, ako na naman yung sisisihin mo. Na kesyo kasalanan ko yung mga kamalasan mo sa buhay. Na masyado akong pakialamera samantalang hindi naman ako ang nanay mo. Na kapag hindi kita pinagbigyan sa gusto mo, kinokontrol ko na yung buhay mo. Di ba yan lagi mong sinasabi sa akin? Ang kapal-kapal ang mukha mong gumawa ng ganitong klase ng katarantaduhan imbis na pagtuunan mo ng atensyon yung relasyon at pamilya natin. Hindi ko maintindihan nasa na ba yung utak mo? Nandiyan pa ba sa ulo mo o nasa talampakan mo na?
Kasi kung nag-iisip ka, alam mong hindi to gawain ng matinong tao. Nagawa ko lang naman yun kasi pinilit ako ng mga kaibigan ko. Ano ba yan, Gab? Hinayaan mo lang na kontrolin ka ng mga taong yon? Tsaka, paano mong natatawag pa rin silang kaibigan? Samantalang hindi naman sila mabuting impluwensya sa'yo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko o sasabihin ko sa'yo kasi ako yata ang unang mababaliw sa atin. Para ako nag-aalaga ng bata na nasa katawan ng matanda. Please lang, ayusin mo ang buhay mo bago ka pasirain ang bisyo mo. Inaayos ko naman pero... Pero ano? Puro ka na lang dahilan. Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka consistent sa ginagawa mo. Yung gana mo, good for one day lang tapos bukas expired na. Nahihirapan na akong intindihin ka sa totoo lang. Tapos, lalo mo lang pinasakit ang ulo ko matapos kong malaman itong pinaggagawa mong ungas ka. Papa Dudut, dumating po ako sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na lamang sampalin ang sarili ko ng maraming beses nang sa ganon ay magising na ako sa katotohanan na hinding-hindi na magbabago si Gab kahit na anong tulong ang gawin ko. At matapos ko ngang malaman ang iba pa niyang bisyo bukod sa paglalasing ay mas lalo lamang akong nadismaya sa kanya, Papa Dudut. Bigla-bigla ay nag-flashback sa akin yung mga sakit at hinakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng aming relasyon. Kaya mas lalong-lalo akong nakumbinse na wala ng pag-asa na magkakaayos pa kami. Pero dahil may pagkatanga ako ay pinatawad ko po ulit si Gab, Papa Dudut. Pero sa kondisyon na magbabagong buhay na siya at hindi na niya isasangkot ang sarili sa ganong uri ng bisyo. Kaso ay hindi ko na alam kung ilang beses nang nangako si Gab tapos sa huli sisirain lamang niya mga sinabi niya at hindi po niya tutuparin. Sa totoo lang, Papa Dudut, laking pagsisisi ko na kinasal ako sa kanya dahil puro na lamang stress at sama ng loob ang idinulot niya sa akin. May punto na parang gusto ko na lamang siyang ibalik sa nanay niya dahil wala pa mang kaming anak ay daig ko pa ang nag-alaga ng sandosenang bata sa katauhan niya. Ang sabi nila ay darating at darating ka rin sa punto na magsasawa ka na kahit mahal mo pa yung tao ay mas gugustuhin mo na lamang na lumayo sa kanya dahil wala ka nang nararamdaman na pagpapahalaga sa relasyon ninyo. Kundi dahil pagnanatili ka pa sa pakikisama sa kanya. Baka makita mo na lamang ang sarili mong hubot-hubad na naglalakad sa kalsada. At yun po ang eksaktong naramdaman ko nang muli ay isangkot na naman ni Gab ang sarili niya sa isang gulo kung saan ay napaaway siya at pansamantalang nakulong. Kinailangan ko pa po siyang tubusin sa presinto at grabe ang kahiyan ng inabot ko para maareglo ang kanyang nagawang kaso. Gab, sira na ba talaga ang tuktok mo? Ano bang pumasok dyan sa kukote mo para maghamon ka ng away dun sa bar na pinuntahan nyo ng mga kaibigan mo at kamuntik mo pang madisgrasya yung tao? Naiintindihan mo ba na grabing iskandalo ang ginawa mo para puntahan at piyansahan pa kita dun sa presinto? Di sana kung masama ang loob mo, hindi mo na lang ginawa. Pinabayaan mo na lang sana ako mabulok doon kung isusumbat mo lang din sa akin na... Aray! Bakit mo naman ako pinatukan? Nakuha mo pa talaga magsalita ng ganyan imbis na magpasalamat sa akin dahil pinuntahan kita at inareglo ko yung kaso mo? Gab, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo na ba talaga sirain ang buhay mo? Desidido ka na ba talaga mabulok sa kulungan at doon na tumanda? Kasi alam mo kung oo, sabihin mo lang, ibabalik kita doon ngayon din! Baliw! Ah, ako pa talaga? Ako ba yung nakulong at kamuntik na makasuhan? Ako ba yung nanggulo tsaka nakasira ng mga gamit dun sa bar? Ako ba yung lasinggero? Hindi ba ikaw yon? Ikaw lahat yon! Pwede mo huwag mo nga akong baliktarin? Ay, sorry na, okay? Hindi ko lang talaga nakontrol yung emosyon ko kasi naman, napiko na ako at nakainom. Kung hindi naman ako lasing, hindi ko naman gagawin yun. Bakit ba kasi ang hilig mong uminom? Ano bang napapala mo sa pag-inom ng alak? Yung mga perang hinihiram mo sa akin na dapat pinang-a-apply mo, dun lang napupunta. Pag hindi naman kita nabibigyan, nagagalit ka. At minsan pinagbubuhatan mo pa ako ng kamay.
Hindi ko na talaga alam kung magbabago ka pa o habang buhay magiging ganyan ka na lang. Anong ibig mong sabihin, Maureen? Pagod na kasi ako eh. Pagod na ako. Inuubos mo yung pagkatao ko. Ubus na ako sa'yo. Para akong kandilang nauupos. Buti nga wala tayong anak kasi alam mo kung meron. Tapos ganyan ka pa kapasaway. Eh baka tumalo na lang ako dun sa tulay o di kaya nagbigti na lang ako para magpakamatay. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging asawa mo, alam mo yan. Pero may mga gabi na tinatanong ko yung sarili ko. Hanggang kailan? Hanggang saan kita kayang pagtiisan? At pagkatapos nga nitong ginawa mo, narealize ko na ayoko na makisama sa'yo. I'm sorry pero gusto ko na maghiwalay tayo ng landas. Ha? Maureen naman, please. Huwag ka naman ganyan oh. Darling, baka nabibigla ka lang. Seryoso ko, Gab. Ayoko nang pakisamahan ka sa iisang bubong dahil punong-puno na ako sa'yo. Bago man ako humantong sa ganitong desisyon, pinag-isipan ko naman tong mabuti eh. Kaya nga desidido na ako. At wala nang makakapagpabago pa ng desisyon ko. Mahal ko po si Gab pero mas mahal ko ang sarili ko kaya humantong ako sa ganong klase ng pagpapasya, Papa Dudut. At alam kong alam ni Gab na kapag nagbitaw ako ng ganong salita, ang ibig sabihin nun ay seryoso ako at handa ako ng pangatawanan yon. Nang araw na yon ay sinabihan ko po si Gab na magalsabalutan na at umuwi na sa bahay ng mga magulang niya. Ako po ang may-ari ng bahay kaya ako ang mas may karapatan sa bahay na yon. Sabihin niyo na po na masama akong asawa pero sana'y isipin niyo rin muna ang mga pagtitimpi ko para kay Gab. Napagod na lamang ako at tinanggap ang katotohanan na hindi talaga para kami para sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang po akong nakatira sa bahay namin pero di hamak na mas payapa at masaya. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ng mga magulang ko and other relatives kaya nalilibang ako. Kung tatanungin nyo kung kumusta si Gab, ang balita ko ay nasa poder siya ng mga magulang niya at nakabalik na sa pagtatrabaho. Pero hindi ko na po inalam kung saang kumpanya. Ewan ko po ba, napagod na lamang ako na isangkot sa kanya ang buhay at sarili ko matapos na mga nangyari sa amin. Oo, nandun ang panghihinayang at lungkot kasi kinailangan naming maghiwalay. Pero minsan mas makakabuti yon dahil hindi nakabubuti sa aming sarili kapag magkasama po kami. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang story ng buhay ko at sana'y kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power pa po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maureen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.